Good morning po. Sabihin sa katabi nyo, good morning. Sino kadate mo kahapon? Amen. So Luke 4:18 to 19. Bigkasin po natin. The Spirit of the Lord to preach deliverance to the captives, set at liberty them that are loose. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Okay, J1 Culture po. Amen. Yan po ang J1 culture natin ngayon. Pinag-aaralan na po natin yan sa discipleship. Welcome po ang bawat isa. And natutuwa ako sa Lord dahil nararamdaman natin yung isang pamilya rito. Amen. Praise God. Kaya tapikin mo nga yung katabi mo. Thank you Lord, nandito ka. Amen. At kahapon, siguro may ilan sa atin na nag-celebrate ng Christmas. Valentine's. So, Pasko yun, paggalan nyo, pag-ibig yun, ang pagmamahal. Of course, you share yung ating mahal sa buhay, lalo yung mga mag-asawa. Kahit simpleng selebrasyon, ang mahalaga yung nagkasama sila sa araw po ng Valentine's o Heart Day. Kaya hindi yung mga, siyempre, yung mga may partner, okay, masaya rin siguro nung nagpamasyan, nag-date, nagkwentuhan, at talaga namang damang-dama yung pagmamahal. At ngayon din siyempre mararamdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, relax lang. Ayan. Pero ngayon wala po akong kwento Ngayon, maganda po yung ating pag-aaralan. Ang pamagat po ay, ayan na, the power of God's love. Amen. Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa Tagalog po, pero ipinakitan ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Tayo manalangin sandali. Panginoon, inaangkin po namin ang tagumpay ng aming service na ito. Lord, anuman ang nakikita pang kasalanan sa aming kaligitnaan, patawarin mo kami, Lord. Linisin ng iyong makapangyarihang dugo. At tunay nga, Lord, ang araw nito ay para sa iyo pagsamba, pagpupuri, paglapit sa iyo, maunawaan po namin ang iyong salita na ipapahayag sa aming kaligitnaan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Alam natin, malaki ang nagagawa ng pag-ibig. Amen. Sino ang umiibig dito? Aba, na-inlove na ng gusto, no? Kasi naranasan ko rin yan yung na-inlove tayo, di ba? Narinig yung binabago ng pag-ibig ang puso. Tama po ba? Binabago ng pag-ibig yung kilos. Ang buhay ng isang tao. Ang bawat kilos ng isang tao, ang bawat puso niya, binabago ng pag-ibig. Ang pag-ibig po ay isang makapangyarihan. Tama? Makapangyarihang pwersa sa mundo. Pag sinabi mo ng love, medyo nag-iiba ng mukha niya. Okay. Maaari nitong pagalingin ang mga wasak na puso.
Sino pa may mga wasak na puso dito? Parang broken-hearted, pastor. Hindi po ako sinagot. Valentine's Day pa naman yun. Pero pagagalingin po yan ng pag-ibig ng Diyos. Yung wasak ng puso, aayusin niya ang relasyon. Pastor, nag-break po kami. Iyan. Ang gagawin po ay babaguhin ng Diyos, aayusin ng Diyos ang isang relasyong nawasak. At siyempre, babaguhin ng Diyos ang ating buhay sa magitan ng kanyang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Amen? Kaya sabi mo sa tayo mo, oy, magpaayos na tayo. Ayaw magpaayos. Okay, sige, ayusin natin yan. Psalms 117 verse 1 and 2. Praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people on earth. For His unfailing love for us is powerful. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay makapangyarihan, dakila. The Lord faithfulness endures forever. Praise the Lord. Amen? Ayun po ang salita ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig na hindi napapatid, hindi nawawala. Iyan po'y makapangyarihan sa buhay niyo. Makapangyarihan sa bawat isa. Amen? Alam nyo, kung i-categorize natin, may ilan pong ibig sabihin ng types ng pag-ibig. Gusto nyo malaman, ano? Siguro alam nyo na. Pero ulitin ko po, may iba-ibang klase ng pag-ibig. Diba? Unang-una po yung eros. Yan, sexual and passionate love. Mahal mo lang yung tao dahil mahal mo siya dahil gusto mo yung kanyang sarili, yung katawan niya, ganyan. Yung mga pagmamahal na marundom. Yun yung eros love na hindi naman maganda. Maganda sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Alam nila na pag mahal mo ko, ibibigay mo lahat para sa akin. Pero yun po ay eros hindi po maganda. Pangalawa, yung philia. Love between friends based on deep trust and mutual respect. So, ibig sabihin, pag kayo may kaibigan, minamahal mo siya, ang tawag po pala ron ay philia. Friend tayo, friend. Love kita as a friend. And then, pangatlo, yung storge. Yung love between family members. Meron tayong pagmamahal dahil mahal natin yung ating pamilya. Ayun yung isang klase ng pagmamahal na nararamdaman ng isang tao. Yan yung isang uri ng pagmamahal. At yung pang-apat, yung maganda, ito yung agape. Sabihin natin, agape. Ayun, unconditional, selfless love for everyone and everything. Kasi yung isang tao, minsan nagmamahal, ito yung maganda. Yung isang tao nagmamahal, mamahalin kita kung ikaw, di ba, ay magbibigay din sa akin. Ganyan. Mamahalin kita kung ikaw ay lagi nagpapakain sa akin, nanlilibre. Mamahalin kita. Eh, paano kung hindi naman libre? Paano kung hindi na magbibigay sa'yo? Paano kung hindi ka na inintindi? Wala na rin yung pag-ibig mo sa kanya. Mawawala rin, maghihina na rin, at hindi mo na siya mamahalin. Pero ang dapat ilagay natin, mamahalin mo siya kahit na ako ay yung iniwan. Tama ba yun? Mamahalin mo siya kahit na hindi siya nagbibigay. Mamahalin mo ang tao, that is kind of agape love. Mamahalin mo siya kahit hindi ka na binibigyan ng pansin dahil mahal mo siya para sa Panginoon. Ang lahat ng pag-ibig ay nagpapabago. Amen? Pag sinabi natin, mahalin mo yung mga magulang mo, sinabi siya, mahalin mo yung kaibigan, nagpapabago yan. At iyan po ang maganda. Ang magandang pag-ibig po ay yung agape. Agape love na walang pag-iimbot, walang kayabangan, matiisin, nagsasakripisyo ang pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay kayang baguhin ito ang isang tao kahit ikaw ay masama.
Amen? At iyon ay makikita sa Diyos na buhay, kay Jesus lamang. Amen? Ibinigay niya yung pag-ibig. Kasi talagang hindi naman po tayo kaibig-ibig eh. Amen? Hindi tayo kayang mahalin ng sino man. Lalo kung talamak ang kasalanan mo, talamak yung iyong ginagawang karumihan, mararamdaman mo walang magmamahal sa iyo. Amen. Ngunit ang Diyos, ipinakita niya, ipinaramdam niya sa atin yung kanyang agape kind of love. That is the unconditional love. Selfless. Kaya nga si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo eh. Hindi niya tinignan na, hindi ko na pagmamahalin ka, hindi naman ako pinapansin niya. Hindi. Tinignan niya yung kanyang pag-ibig sa inyo. Tinignan yung pag-ibig na nasa kanya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Yung agape kind of love. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Amen? Nararamdaman natin yan sa pamilya natin, nagtitiis tayo. Kahit hirap ng mga magulang natin, tinitiis nila. Ang pag-ibig, mabait. Hindi marunong mainggit. Oh. Yun yung may pag-ibig. Ganito yung klaseng pag-ibig na pinakita ng Diyos. Pinakita ni Jesus sa atin. Hindi hambog, hindi mapagmataas. Okay? Hindi bastos ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Oh, pwede tayo magalit, pero yung tama lang pero yung lagi ang galit, hindi po maganda, walang pag-ibig yung maaring galit ang nasa loob ng puso niya. Hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Amen? Hindi ako pinasin yan Hindi ko na napapasinin yan. Ganun ba? Hindi. Ang pag-ibig po yung ganito. Hindi natutuwa sa kasamaan. Kaya tayong mga kabataan, pwede po natin gawin ang lahat ng gusto natin. Ngunit gawin lang natin yung tama. Yung hindi tayo mapapasama. Pwede natin silang pwede natin silang samahan, pero wag po tayong magpapakasama. Ayan yung pag-ibig na ipinakita ng Panginoon. Lahat ay pwedeng matyaga, lagi nagtitiwala, at laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Amen? Tingnan yung katabi nyo. Tiniis niya yan. Iniis ka. Dahil mahal ka niya. Amen? Ito yung pag-ibig na sa 1 Corinthians 13. Ito yung ipinakita ng Diyos sa atin. May nakita na pa kayong ganito? Na ganito yung sinabi ko kayo na, yung sinabi sa 1 Corinthians 13. May nakita na kayong ganong tao? Wala pa ata, no? Pero may ilan nila, mabait. Kasi mabait ka rin, ganon. Mapapagkatiwalaan. Pero minsan, nawawala yun hindi nila nagagampanan. Dahil wala pa yung power of love of Jesus in their lives. Amen. Ang pag-ibig ay nagpapabago mula sa loob ng tao hanggang mailabas niya. Amen? Ito ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang atraksyon. Kaya pagka may pag-ibig ka, nakikita yung paggalang sa bawat isa. Makikita yung paggalang sa iyo. Ito ay makapangyarihang, aktibong pag-ibig na nagpapabago ng puso. Ngayon, masama ka. Noong dati, masama ang puso mo. Puro inggit. Ayan. Kaya habang-haba ang mukha mo. Ayan, dati. Dati, ano ka? Ano yan? Number 6. Oh. Ngayon, ano ka na ngayon? Kasi 6 mahaba, diba? Ngayon, ano ka na? Ayun. Maganda lang yung tsura. Okay, ha? Ganun na lang yun. Maganda na yung tsura yun. Kasi, meron na kayong love. Amen. Ano ba yung number yun? Number 6 and then number 6, 7 tuloy. Okay, ganun tayo. Pag tayo po ay nakadama ng pag-ibig mula sa Diyos, ang pag-ibig na nagpapabago ay nag-ugat sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, connected ka sa pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na pwedeng magpagaling sa inyo. Amen. Isang pag-ibig na pwedeng magkaroon ng restoration. Yung pagpapatawad. Kaya dati hindi ka marunong magpatawad
pag galit ka, pag sino ba ang ginawa ka, hindi na tayo mag-uusap mula ngayon. Dahil nagkagalit na kayo. Pero ngayon pinapatawad niyo siya. Amen? At ginagawa bago ang isang tao. Lahat po tayo ay binabago. Amen? Dahil yun po ang pag-ibig ng kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Ngayon, pag meron po tayong pag-ibig nito, ano po yung magiging resulta? Yung pag-ibig na yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13. Ano yung magiging outcome? Ano yung magiging impact sa inyong sarili pag meron tayong pag-ibig na makapangyarihan mula sa Diyos? Number one, it brings a change of heart. Yun, nagbabago raw yung ating puso. Ezekiel chapter 1, 36 verse 26, and I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ito na yun. Pag meron kang pag-ibig ng Diyos, bibigyan kanya ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso, ibig sabihin yung walang pagpapatawan, walang pagbibigayan sa puso mo ay magiging pusong masunurin. Dati pusong bato. Ngayon, puso na nakaugnay sa ating Panginoon Jesus. Kaya marunong tayo magmahal. Diba? Dati hindi ka marunong magmahal. Lahat, pag nagalit ka, lahat sinisipa mo. Kahit yung pusa, nahimik doon sa galit mo. Kasi nagagalit ka, wala kang pag-ibig eh. Nakakita na ba kayo ng ganun tao? Sabi niya, mahal lang kayo. Kasi yung mga, maaaring may mahal siya, eros love, story love. Pero yung agape kind of love, wala sa kanya yun. Kaya nagagalit siya, sipa na sipa, pa! Pag sipa niya, pa! Butas yung timba. Yung timba, pumasa sa paa niya, hindi sa makalakad. Ganon, yung mga may stony heart. Pero ngayon, malambot na, bagong espiritu na ang nasa inyo. At yung espiritu yun, it will transform you. It brings a new heart. Merong pagmamahal sa buhay nyo. Amen? Wala na yung bitterness. Isang bagong puso ay nagbabagong pag-ibig at nagpapalambot sa mga matigas na puso at pinapalitan ang lahat ng kapaitan, lahat ng bitterness, sama ng loob, pait sa buhay, nawawala na yun. Amen? Pag nakuha niyo po yung powerful love of God. Amen. Sinong gusto nun? Ephesians chapter 4 verse 18, dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga spiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Dati po tayong matitigas ang puso. Ngunit ngayon tayo ay may bagong puso na nagmamahal sa Diyos. Pagmahal mo ng Diyos, mahal mo na rin yung kapwa. Nagmamahal sa katotohanan at kabutihan, ikaw ay bago na nilalang. Amen? Wala rin dati mong puso mong bato, pusong mapait ang nararamdaman, galit, sama ng loob. Kasi ikaw na ay bago ng nilalang. You are now a new creation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, basahin po natin. Therefore, okay, kita nyo? Lahat daw ng pag-uugali, lahat ng mga lumang bagay, wala na. Bago ka na. Talagang binago na ng Panginoon. At yung mga bago ng darating, yun na ang inyong pagsisimulan ng buhay nyo dahil kayo ay connected na kay Kristo. Ang puso niyo ba binigay sa Panginoon? Amen?
sana dalawang puso ko, ganon. Misa sa kaaway, misa sa Lord. Hindi ganon. Dapat kailangan ng puso buhay natin ay nakakonected sa ating Panginoon. Ang sino mang na kay Kristo, kung ikaw yun, isa ka ng bagong nilalang. Wala lang dati na yung pagkatao. Dati ikaw binibigyan ng alias. Katabi kang si Boy Takaw, yan. Hindi na yun, wala na ngayon yun. Kasi bago na yan. Ikaw dating si Boy Mandurukot, yan. Iba na yun, bago na. Hindi ka na Mandurukot ngayon. Ikaw dati si tiyatawag na Boy Simangot. Oh. Ngayon, hindi na ngayon. Boy Tulugin. Yan. Hindi na ngayon ganon. Bago ka na. Yung gusto ng Panginoon, yung mangyayari sa iyo, yung 1 Corinthians chapter 13. Yung pag-ibig na nakaunawa at pag-ibig na mabait, mapagmahal. Amen? Ang resulta ng pag-ibig ng Diyos, pangalawa, it controls behavior. Di ba, pigil na kayo ngayon magalit? Nagbabago na yung behavior nyo. Nakokontrol nyo na yung pag-uugali nyo. Sino nakakagawa ng ganon? Ha? O ganon pa rin? Ha? Control na ngayon. Dati, busog ka na eh. Kakain ka pa eh. Ha? Ngayon, control na. Ha? Dati, pag magagalit ka, kagad konti salita lang. Ha? Ayun na eh. No? Minsan ganon tayo eh, no? Ganun ang pag-uugali natin. Pero ngayon, iba na. Pag meron kang pag-ibig, makapangyarihan pag-ibig ng Diyos, yung behavior mo, nagbabago. Amen. Kaya marami tayong nadadalang kaluluwa sa Lord. Nadadala natin sa Panginoon. Kaya sinasabi ko, ako'y binago na ng Lord. Saan? Saan parte? Oh. Hindi po. Sa ugali. Yung behavior, binago na. Dati tayo, nung ako yung nag-aaral pa nung high school eh, lagi ako may kodigo eh. Pero nung ng Lord, wala na. Yung katabi ko na lang pinagagawa ko ng kodigo. Pero hindi. Ibig ko sabihin, hindi ka na ganon. Okay? Yung behavior ng pag-ugali mo, binago na ng Lord. Amen? Okay. Tingnan natin ha. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siya nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya may turing din niyang namatay ang lahat. Either ways, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for us, we also believe that we have all died to our old life. So kung meron kang pag-ibig na makapangyarihan mula sa Diyos, nakokontrol mo yung behavior mo. Amen? Yung mga luma mong style, sabi nga, style na bulok, ganun, hindi na mo na ginagawa. Style na bago na. Yung parang style ng Panginoon. Amen? Dahil yun ay gusto niya mangyari sa buhay natin. Magbabago po lahat, maging magandang epekto nito pag naramdaman natin, nagpasakop tayo sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon at nag-iiba ang trato natin sa iba. Hayaan mo na yun, wala namang pag-asa yan. Pero ngayon, nilalapitan na natin yung mga taong walang pag-asa. Diba? Dahil yun po ang behavior natin magbabago. Ang pangatlo, brings about growth and restoration. Ano ibig sabihin nito? Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and custom of the world, but let that God transform you into a new person by changing the way you think. Okay? Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Binabago po. The powerful love alters a person deeply. Kaya yung pag-ibig na kapangyarihan ng Panginoon,
ito po ang dapat nangyayari sa kanya. Iba na yung kanyang behavior, iba na yung kanyang pag-uugali, hindi na yung pag-uugali ng mundo. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Nandyan ang corruption. Masingitan lang sa daanan, galit na. Hindi ganon. Babaguhin po tayo, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Sino magbabago? Si Lord ang magbabago. Hindi, ma-inlove lang ako kay sister. Babago ako sigurado. Hindi ganon. Hindi po kayang baguhin. Ganun pa rin ang mangyayari sa inyo. Ang magbabago lang po ang Panginoon. Ang baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Panginoon. Transforming God's love does not leave a person the same. Dapat po, pag naramdaman po natin, nasa atin po ang kapangyarihan ng pag-ibig niya, dapat po may nagbabago. Kaya sabi sa mo, magbago ka na. Iba na yung gusto ng Panginoon. At alam niyo, pag ginagawa natin yan, sa church natin, nakikita yung pagbabago. The church will become stronger in their faith. And the numbers of believers was growing every day. Yung nakikita yung tunay na mga Kristiyano, yung mga anak ng Lord, sigurado po idadami tayo. Amen? At number 4, ito na, malapit na matapos. Gagano na naman kayo. Trending po yung gano'n natin, ha? Ngayon, malapit na. Malapit na matapos. Number 4, the power of God's love brings forth fruit. Nagbubunga. Meron lumalabas sa magandang bunga. It brings forth fruit, develop fruits, generate harvest. Ito po ay nakikita talaga. Okay? Ano yun? Mga bunga na yun. Galatians chapter 5 verse 22. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. O, tingnan nyo O, iyan natin. Itawag to, pa-scan tayo. Scan, alam niyo scan, di ba? Tingnan nyo kung tama. Okay. Unang-una, ang mga namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, unang-una, may pag-ibig. Okay. Check ba? Check. Okay, yun. Ito na. May kagalangan? Yeah, masaya. Yes, Lord. Saya ko. May kapayapaan? Amen. May pagtitiis? Siyempre. Yeah, like pa rin. May kabutihan? Yeah. May kagandahan loob? May katapatan? Iyon na po. Nagbubunga po kayo. Pero pag wala yan, ano po kayo, nagiging ano po ang isang tao, pag walang ganyang bunga, hindi pa po namumuhay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanya. Kahit pa paano, nagagawa niya. Amen? Real love produces visible result. So ito, ipinakikita, hindi lang basta sinasabi. Tingnan nyo nga sa English yan. But the fruit of the Spirit is love. Tama ba sa English? Tingnan nyo. Sana, pakita sa English. The Spirit, ayun. Ayan. Okay. Ayan, nandun ba? Wala? Okay. Salita. Tingnan nyo. But the fruit of the Holy Spirit, nakalagay doon, dapat are. Di ba kasi ang dami? Tama po ba yun? Singular and plural. Tama? Kaya sinabi niya, the Spirit of the Lord, the Spirit, the fruit of the Spirit is love. Eh, ba't ang dami, di ba? Dapat R, di ba? R. Di ba? Tama ba ako nun? O ako nagkakamali. Pero tama po yung Bible. Tama po yung Bible. Kasi kung may pag-ibig po tayo, ito lang, andito na, susundan po ito ng joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness.
Kaya sinabi siyang is. Ang kailangan mo lang ito po, love. Yung ibinigay ng Diyos, yung ibinigay ng Panginoon sa akin. Kaya, the love, kung meron ka yan, meron ka ng joy. Amen. Praise God. So, anong final thoughts? Ano yung application natin dito? How to stay connected to God's love? Gusto kong connected. Para bang yung magsyota, laging magkasama. Yun. Gusto. Yan, kung sabi to, gusto ko. Una-una, how to stay connected to God's love? Number 1, abide in Christ daily. Okay? So, paano tayo mag-abide? Kay Christ. Okay. Stay joined, sabi John chapter 15 verse 4, stay joined to me and I will join to you. No branch can produce fruit alone. It must stay connected to the vine. It is the same with you. You cannot produce fruit alone. You must stay joined to me. Si Jesus po nagsasalita niya, manatili kayo, sabi ng Lord sa akin. Gusto niya magkaroon ng pag-ibig, manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sangang maliban na nakakabit ito sa puno. Ganon din ay hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So we have to stay connected to God, abide in Christ. Amen? Sabihin natin, abide in Christ daily. Amen. Pangalawa, love generously. Magmahal ng bukas palad. Yung sinasabi nating agape kind of love. Unconditional. Amen? Yung mamahalin mo siya kahit ano pa ang itsura niya. Mamahalin mo siya even if, yan. Hindi yung I love you because, yan. Ngayon, I love you even ano man ang itsura mo, mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Kapag nakaramdam tayo ng awa, para na rin po tayong katulad ng Diyos. Amen? At kapag tayo nasa Kanyang presensya, sa Diyos, ang Kanyang pag-ibig ay kumikilos sa atin. Amen. At mas maraming pagmamahal na mayroon tayo, mas mararamdaman natin ang Kanyang presensya. Kaya yung taong in love sa Lord, damang-dama mo yung presensya ng Panginoon. Kaya pag uwi mo, Nay! Tuntua ako, presensya. Anong ulam? Wala na. Sabi mo, thank you, Lord. Magpapasting na lang ako. Love ka in presence ng Lord, nararamdaman mo kahit walang-wala ka na. Diba? Dahil yung pag-ibig ng Lord, yun ang kumikilos sa atin. At kung mas mararamdaman natin ang Kanyang presensya, mas marami tayong pagmamahal. Ang ating pagkakaisa sa Diyos ay magiging mas malapit kapag tayo ay nagsimulang maramdaman ang katulad ng Kanyang pag-ibig. Amen. Naintindihan ba? Pangatlo. Ito na, uling-uli na tayo. Para mapanatili yung ating pagmamahal sa Lord, serve and build up the body. Galatians chapter 5 verse 13, my brother and sister, God choose you to be free. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman, sa halip magmahalan kayo at magtulungan. Amen? Yung nararamdaman natin pag-ibig mananatili ito kung tayo po ay merong pagmamahalan, walk in unity and forgiveness, love and truth and holiness. Mamahalin mo siya because the kind of love na nararamdaman mo sa Diyos ay nasa iyo na. Amen? Kaya, practice apostolic love. Ano po yung apostolic love? Yung faithful, may katapatan, walang kinatatakutan, fruitful until Christ
return. Ito po ang i-desire natin sa buhay natin. I-desire natin yung kind of love. The agape, unconditional love, the power of His love. Ganun nga, sa katabi natin, yun ang sabi, I love you, ganyan na lang. Yeah. Yeah. Love, love. Amen. So, kailangan natin, magagawa lang po natin yun, na magmahal. Kung mararamdaman natin yung mismong pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang nagmahal sa inyo. Dati po tayong makasalanan, dati po tayong nasa putik ng kasamaan. Pero inako niya po tayo, minahal na tayo. Upang yung love ay ma-spread. The power of God's love ay ma-spread po natin sa ibang tao. Amen? Praise God. So, tayo na tayo. Amen. Yay! Tapos na. Yeah. Siguro may ilan sa inyo ay mamamasyal pa. At iba dyan ay kasama yung, siyempre alam na natin, ipahal natin sa buhay, pamilya natin, yung partner natin. At hayaan natin, maramdaman mo natin yung, i-desire natin yung God's love sa buhay natin. Amen? Yung manatili yung pag-ibig ng Lord sa atin. Alam niyo po, matagal na sanang nawala. Pag sabihin na natin, very hyper to. Nasira ang mundo. O nawala na. Dahil sa kasamaan ng tao. Dahil wala ng pag-ibig. Pero dahil po tayo ay merong pagmamahalan. Pag-ibig. Nakikita ng Lord sa atin yun. Kaya hindi po nawawasak yung mundo, hindi po nawawasak yung pamilya natin, hindi po nawawasak yung relasyon natin. Dahil naroon po yung power ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Yung pagyakap ng Lord sa atin sa araw nito, sa umaga nito, yung kanyang pag-ibig na niya-nais mo, the agape